Bro, ano itong tulay na to? Ito yung boundary ng ng Aurora at Quezon. Wow. Nakarating ng Quezon, isang minuto lang nandun ka na. Quezon Province. Quezon Province means Atimunan, Gumaka. Gumaka, kasi sakop niya na ito. Yan. Sakop na yan. Infanta Quezon. Pwede bang baybayin to? Pwede bang baybayin? Hanggang dulo lang? Oh, isang minutong ride. Patawid tayo from Aurora Baler to Quezon Province. Welcome to Dingalan mga bro. At welcome natin sa grupo sa Hampas Loopers. Si ladies and gentlemen, Billy Crawford. Let's go. Papasok na tayo. Sorry mga first timers sa wrong info na binigay namin sa inyo kanina. Binigay ko sa inyo kanina na pag pumunta ng Dingalan is vaccination card lang ang kailangan. Kailangan ng antigen. Good thing is bawat biyahe namin ng mga Hampas Loopers, palagi namin sinesecure na meron kaming antigen test palagi para if ever na hinanap kaysa magka-hassle-hassle. Ayan, thank you sir, maraming salamat. May maibibigay tayo kaysa ma-hassle tayo sa biyahe natin, di ba? So meron tayong kaibigan dito na sasamahan tayo dito sa loob ng Dingalan. Ayan siya, si bro. Shoutout sa'yo bro. Siya ang magiging kasama namin dito sa loob ng Dingalan. Ganun katindi dito ang higpit para sa mga turista. But since ang punta natin dito is para i-promote ang turismo ng Dingalan, kaya tayo nakapasok. Pero hindi tayo exempted na porket under tayo ng turismo ng Dingalan Tourism ay hindi tayo hihinga ng requirements. Kasi ano tayo dito, tayo galing tayo sa Bulacan eh. So syempre sunod tayo sa mga protocols na kung anong meron dito sa loob ng bayan, sa city ng dito sa Dingalan. Ngayon, bago tayo pumunta sa resort ay i-meet muna natin ang presidente, ang head ng tourism ng Dingalan. Napakaganda, napakaganda. So ulitin ko, kung pupunta kayo ng Dingalan, siguraduhin nyo na may vaccination card kayo and antigen. Kasi kami, hindi kami nakalusot dun. Talagang nanapan kami. Pero syempre, dahil nga ito yung ginagawa natin, lagi tayong bumabiyahe. Kasi kung hindi ka magbabaan o ganun, ang antigen kasi, magkano lang bayad sa antigen? 1,500, diba? 1,500. And then in 20 to 30 minutes makukuha mo na yung result, diba? What is 1,500 kung makakaligtas ka naman sa hassle na ibibigay sa iyo sa mga biyahe, no? So yan yung mga dapat ninyong i-secure talaga kapag gusto niyo gawin yung ginagawa namin. Gusto niyo pumasok sa iba't ibang klaseng lugar dito sa atin sa Luzon. Vaccination card and antigen. Ayan, hindi naman mahirap magpa-antigen ngayon. Tsaka maganda na rin yun para safe na rin kayo, di ba? At safe din yung mga lugar na pupuntahan nyo, tulad nito nangyari sa amin. Ayan na, welcome to Dingalan. Ayan na, beaches na yan nasa baba niyan. Medyo hindi lang maganda yung panahon ng pagpunta natin dito. At umuulan-ulan na naman panahon. Kailangan pagdating natin sa resort maligo, kasi dito sa Hampas Loopers ay lahat yan ay malakas ang pangangatawan pagdating sa ulan, init. Maliban sa amin dalawa ni MotoGP sakitin. Si MotoGP tsaka ako, kapag nauulanan ay matik yan, sumasama yung pakiramdam namin. Kaya pagdating namin sa hotel ay talagang maliligo kami. Unahan na namin ang gamot, di ba? Pababa na tayo ng bundok, papalapit na tayo sa mga dagat. Isa sa mga kinaka-proud ko dito sa grupo na to sa Hampas Loopers ay syempre
Hindi lang kami basta-basta nagro-ride. Disiplinado itong mga kasama ko, maliban sa akin. Hindi, I mean, hindi kami yung grupo na kapag magra-rides kami is gagawa kami ng paraan para kung paano namin lusutan. Hindi. Lagi kami nag-iisip in advance. Wow, napakaganda. Grabe. Lagi kami nag-iisip in advance ng mga bagay na posible mangyari sa amin sa biyahe. 2 weeks namin pinagandaan to bago kami bumiyahe. Kailangan natin maging halimbawa, kailangan natin maging maayos. Lahat ng pinapakita natin na kailangan natin maging halimbawa para sa ibang riders. So in some way, para kami magiging guide ninyo para sa mga ganito, sa mga protocols, kung ano yung mga hinihinging requirements sa pagpasok ninyo sa mga lugar na gustong-gusto ninyong puntahan. Naiintindihan namin yon, naiintindihan natin lahat yon, na namimiss natin yung pagbiyahe natin ng maalwan na bukas, para sa na bukas na bumabiyahe tayo, na malaya tayong napupuntahan yung mga lugar na magaganda dito sa Pilipinas. Pero nga dahil pandemic, medyo mahirap. So wala namang mahirap kung kompleto tayo sa lahat ng mga requirements natin tuwing bumabiyahe tayo. Bro, anong gagawin natin? Bali, kain na muna. Kain muna tayo. Para hindi na, kumbaga, parang masarap para bukas na ulit. O sige. Kumbaga, ang aalalahanin natin ngayon is yung pagpunta na lang natin sa resort. Pagdating doon, papahinga na lang. Kaysa maghanap pa ng pagkain. Okay, tapos bukas natin simulan lahat, no? Oo. Anong pangalan mo ulit, bro? Manoy po. Manoy. Ayan, si Bro Manoy ang kasama natin dito habang nandito tayo sa loob ng Dinggalan. Ayan. Maraming salamat, bro. Diyan na lang. Oy, may salpikaw dyan, ah. Kaya pala. Ano? Dito na? O, dito na tayo. O, tara. Hampas Loopers! Kilala ko kayo! The original taste of pares, the best pares in town. Meron silang beef pares, mami, salpikaw, shawarma, silog, sisig, siomai, chow fan. Doon ako sa beef salpikaw. Kain tayo mga first timers, gabi na. 5:28 PM na dito sa Dinggalan, no? Kakain muna tayo, then ihatid tayo ni Bro Manoy sa hotel na tutuluyan natin. Magte-tent pa rin tayo, masamang panahon eh. Pero tent gaming tayo. Hindi natin gagamitin yung mga tents natin dito dala kasi hindi siya waterproof. And yung resort na pupunta natin is may mga provided naman sila ng mga tents na waterproof para sa atin. So makapagpahinga tayo na maayos nang hindi tayo mababasa sa ulan. Kain muna tayo, ha? Welcome to Dinggalan, mga first timers. Oo naman, kakain tayo. Katabi ka nga namin matulog eh. Pwede? Gusto mo yan? O, tara. Ano ba tayo ng room? Hindi bro, tent gaming tayo pero waterproof. Kasi yung tent natin may bubong. Safe naman daw tayo, sabi ni Bro Manoy. Sa tent pa rin pala, gagawin pa rin pala tayo. Anong kailangan kong gawin? Pag ganun-ganun pa ng telepono. Kailan natin kakausapin bro si Mama Ivy? Bukas na, bukas. Bukas na. Tsaka tatawagan ko na lang yun. Oo, tawag na lang. Sino ba naman kasing magsistay sa tourism office ng ganitong oras para sa Hampas Loopers? Aywa. Napansin mo yung lugar ng Dinggalan? Para siyang ghost town na ang tanging nakakaikot lang dito, nakikita mo is yung mga lokal. So, Pag hindi mo talaga dadayuhin to, sila lang. sila lang talaga nag-iikot. Nag-iikot. Which is, yun ang maganda. Diba? Pero safe naman tayong pumasok dito. Of course. Nadala na tayo bro. Anong kailangan? JM, ano ba yan? Kuliglig. Dinig ko yung mga kuliglig dito. Dito sa kanan ko, ano to yung mga bundok na tinabas. Ang tatangkad. Lakas na gogi, no lamig! Nice. Resorts sa baba. Ito parang sports bar. Gina's Guest House. Sige, magkamahal! Kaya mo yan! Kaya mo yan!
Diretso lang. Ayun. O, tayo din. Sila sudik, muntikan pa. O, dito tayo. Easy lang kay Spike. Tuloy-tuloy lang tayo. Simula dun sa pinagkainan natin ng hapunan, dun sa Parisan, hanggang dito, siguro tumatakbo na tayo na nasa almost 14 minutes na. Ang biyahe mula dun sa Parisan hanggang dun sa resort na tutuloy namin ay umaabot ng 20 minutes. So pag dito sa probinsya, ang 20 minutes ay napakahaba noon kasi wala namang traffic dito. Kaya medyo malayo-layo itong tinatahak namin na kalsada papunta dun sa resort na pag-stayan natin. Welcome to Buddy's Beachfront Resort. Ay, hindi pala. Katabi lang pala yun. Gundo, oh. Taray. Pang party. Ganda. Beach life. Very nice. Ay, grabe. Diyan ba tayo? Ang ganda. Good. Sulit yung bako-bakong tinaanan natin, ha. Good evening po. Gandang gabi. Nice. So mag-register muna tayo. Malamang sa malamang dito kayo. Okay. Sabi ko, parang bumabagyo. Sa season na to, yung ganitong kalakas na hangin is normal lang kasi amihanin, ito hangin nang gagaling sa Pacific Ocean. So dito, since yung aurora nakaharap sa sa Pacific Ocean, Malakas ang hangin. malakas yung hangin. Kumbaga, tanggap niya kagad yung hangin. Pero pagkadating naman ng season na summer, na yung hangin ay habagat, so ito namang aurora, ito yung pinakang patag, yung dagat. So yung hangin, hindi masyadong malakas yung hangin dito. Kalmado yung dagat. Kalmado yung dagat. Pero sa panahon nga to, galit na Sa galit panahon yan. medyo, may time siya na talagang sobrang lalaki ng alon. Oo, normal lang So to. normal yung hangin na ganito. Oh, malakas talaga. Expect nyo na pagka ganitong season, bare months, pagka pumasok kayo dito sa Dingalan, is yun, malakas yung Malakas hangin. yung hangin. Very informative. Pinakamalaking tent na nakita ko sa buong buhay ko. Ito ang magiging tulugan namin ngayong gabi. Sila Bro JM tsaka Bro MotoGP ay tawag ka, nagsha-shower. Sila sa Dick Chimichil doon sa Duyan. So matutulog muna tayo mga first timers, at wala naman tayong masyadong makita ngayong gabi, pero sigurado ako na itong lugar na to bukas kapag may araw na, sobrang ganda itong lugar na to. Wala akong dalang drone sira yung drone ko, pero kikingin na tayo ng drone shot sa kanila, kay GM at saka kay MotoGP, para isasama natin sa vlog. Pero oras muna magpahinga, at bukas naman ay gagala tayo dito, explore natin itong lugar na dito sa Dingalan. Magmumotor tayo, paikot-ikot dito, tignan natin kung anong meron dito, at yun na rin yung araw bukas na pabalik na tayo ng Bulacan, kasi 3 days 2 nights na tayo. So matutulog muna kami. Ako pala, mas mauna na ako matutulog, sila pa mamaya pa yan. Kaya magkita tayo bukas ng umaga pagkising. Good night.
Okay. Jump off tayo mga first timers. Bago tayo lumabas ng Dingalan ay mag-iikot tayo ngayon dito sa mismong probinsya ng Dingalan. Kasama pa rin natin si Kuya Manoy na mag-guide sa atin. Si Kuya Manoy ay isang tour guide talaga, legit na tour guide yan. Na sabi ko nga, siya yung kasama natin dito habang nasa loob tayo ng Dingalan. And later on, kapag natapos yung tour namin dito, magmumotor lang naman tayo. So babay muna dito sa napakagandang lugar na to. Huling silip muna. Ayan. Papaalam na tayo dito sa lugar na to na sobrang ganda. Ano, di ba? Hindi tayo nakaligo dito kanina kasi nga yung dagat ay napakalakas ng alon. Ayun oh, gabahay yung mga alon. So kahit dito hindi kami masyadong nagtampisaw lang kami diyan kanina. Pero hindi kami naligo. Natakot kami. So na lang tayo sa dagat na kalmado eh. Pero season na lang naman yan. Ito yung panahon na mga surfers ang nag-e-enjoy sa ganitong klaseng panahon. Amihanin, kumbaga habagat, parang ganun. So yung ganyang kalalakas na mga alon ay yan ang magandang playground ngayon ng mga surfers. Shoutout sa lahat ng mga surfers dito. Enjoy! Ano yan? Pacific Ocean. Yan, nakikita nyo na yan. So tara na. Buddies Resort ang tawag dito. Yan, maraming salamat. Si Bro JM. Sir, thank you po. Sa ulitin po. Ayun, no? Pacific Buddies Beachfront Resort. Ayan yung pangalan. Tandaan yung pangalan, ha. I-search nyo sa Facebook. Liblib na lugar to dito sa Dingalan. Anong oras na? 10:45 AM. Okay, tangaling tapat. Maghanap tayo ng mga kainan natin mamaya. Pero sa ngayon, pupunta muna tayo ng Nakar dito sa Dingalan, Aurora. Wala akong idea mga first timers kung ano yung Nakar, kung anong meron doon. But since may tour guide tayong kasama ngayon, syempre, for sure naman yan, nadadali niya tayo sa magandang lugar. Syempre, kasama pa natin si Madam Prisha at si MotoGP, of course. At dito, syempre, JM Travel Motovlogs. Yan. At syempre, sila si Dick. Hindi na siya si Boy Tuyo ngayon. May gas yan. Napakaganda. Napakaganda dito. Kahit dito, kahit ano yun, natatanaw yung yung tawag dito, yung dagat doon, kitang-kita mo yung alon eh. Ganun siya kalalaki. Nice kaayo. Ang linis-linis ng tubig. Grabe. Woo! Kapag nakakita ako ng mga gagandang lugar, mga bagong lugar, doon ko nararamdaman, doon ko nare-realize na gusto ko yung ginagawa ko. Na love ko yung ganitong klase ng pag-YouTube ko. Dati gusto kong gawin to. Kaso naudlo naman ng pandemic. Pero nakakatuwa kasi ngayon bumalik tayo sa ganitong klase ng paglo-long rides. Para bang nilagay ulit ako doon kung saan talaga yung heart ko belong ba. Ganda. Sobrang nare-relax ako sa ganitong klaseng view talaga. Basta pag nakakita ako ng maraming nyog, iba yung pakiramdam ko. Alam mo bakit? Kasi lumaki ako ng ng Aklan sa Visayas. So yung lugar namin, manyog. So every time na nakakita ako ng mga nyogan, maraming nyog, parang bumabalik ako sa dati kong lugar. Feel mo yung pagiging tropical country natin kapag may mga nyog. Aminin nyo, di ba?
Ilog Gaming. Tawid tayo dito. Yeah! Ay, go! Kaya mo yan, Mal! Yeah! Bro, ano itong tulay na to? Ito yung boundary ng ng Aurora at Quezon. Wow. Nakarating ng Quezon, 1 minuto lang nandun ka na. Quezon Province. Quezon Province means Atimonan, Gumaka. Kasi sakop niya na ito. Yan. Sakop na yan. Infanta Quezon. Pwede bang baybayin to? Pwede bang baybayin? Hanggang dulo lang? Oh, 1 minutong ride. Patawid tayo from Aurora, Baler to Quezon Province. Nasa boundary tayo ngayon ng Aurora at Quezon Province. Nice. You know? So, ayan, hanggang dito lang tayo. Ato, meron dito. Merong boundary dito. So, dito tayo, hindi tayo lalagpas dyan. Iikot tayo. Ayan. Okay, mga first timers, nakatawid na tayo ng tulay. It means, welcome to Quezon Province. Ayan, dito ay checkpoint yan. Hindi tayo makakapasok dyan. Ang kailangan dyan, mahigpit dyan dito sa checkpoint na to. Ang mga bantay dito is mga AFP, militar. Please, di ba? Kaya saglit lang, nakatungtong tayo ng Quezon Province ngayon. So, balik na tayo ng Aurora. parang napakalapit lang, no? Ito daw, na kalsada na to, ang magdudugtong mula dito sa lugar na to hanggang Doña Remedios Trinidad. Bulacan yun. Yogan. Napansin nyo yung mga nyog, yung may mga kulay-kulay bawat puno. Ayan. Dito, nilagay dyan is parang plastic na madulas. Sa iba dyan, ang ginagamit dyan is yung mga lata ng mga, kunwari, lata ng tinapay, malalaki. Binabalot yung puno ng mga nyog. Ang purpose nun is para hindi makaakyat yung mga daga, para kainin o masira yung mga bunga ng mga puno. Tulad niya, yung mga puti-puti na yan. Ayun o, nilalagay ng plastic or yero para pag umakit yung daga doon, dudula sila, hindi sila makakadiretso sa mga bunga ng mga nyog na yan. Ito na yung sinasabi ko sa inyong mismong tabing kalsada, yung dagat mismo. Grabe. Oh my God. Wow. Grabe. Grabe, ganda. Ganda. Gusto ko na ganitong lugar. Gusto ko tumira sa ganito. Tapos may mga Bermuda pa yung mga resort dito. Uy! Sayang wala tayong drone. Sira pa kasi yung drone natin eh.
Pero may mga rock formations dun sa gitna ng ano, I mean sa mismong ano, rock island ba tawagin ba. Ayun oh. Sayang wala tayong drone eh. Next time pagbiyahe natin, okay na yung drone natin. Hindi ko pa kasi napapaayos simula nung nabasa. Pero maayos pa. Ito yung sinasabi ko kagabi. Di ba na pumunta tayo ng resort? Na sabi ko, ito yung daanan na to ay construction na ginagawang sementong daan. At ito, yung mga ano, mga bundok na syempre kailangan tabasin yan para magkaroon ng space para gawa ng malaki at malawak na ano, na kalsada. Grabe, napakaganda. Oh, yan. Tapos Tapos ba may trekking pa dyan paakyat? oo, mga 25 minutes ang trekking yan mula doon sa baba. Yun yung lighthouse sa pinakadulo. Papuntang Baler, ayun oh. Kung naaaninag niya yung ano na yan, yung sa may bundok na yan. Ah, yung paakyat na yun. Yan. Oo. Ang lighthouse na to ay tinayo noong 2013 at nagsilbing puntahan to ng mga turista para magpa-picture kasi talagang pag nandito ka daw sa lugar na to ay makikita mo yung tinatawag na Little Palawan. At dahil nga nagka-pandemic ay pansamantalang isinara ito at binuksan muli at ngayon ay sinara ulit. Hindi pa natin mapuntahan itong lugar na to sa ngayon, pero babalik tayo dito at magsispend tayo na mas mahaba-habang mga araw para libutin natin ang buong Danggalan. I go home alone tonight. Truth unfolds to me. Less lonely people in the world. Leave behind my safe escape. Collide my walls, and all my troubles sail away tonight. Save me, now I'm ready to be falling, to be living, come and save me. Okay, pansamantala na muna tayo magpapaalam sa Dinggalan. Hanggang sa muli nating pagkikita. Sir, thank you ah! Thank you! Home alone.